For sure mga idol, marami ng content creators ang nakagawa nito. Pero almost 2 weeks na lang before ang FIBA World Cup and kasama na rin syempre ang mga sirkumstansyang bumabalot sa ramp up ng Gilas, ito ang ating version ng Final 12 ng Gilas Pilipinas para po sa paparating na FIBA World Cup 2023. Unahin natin sa mga guards. Para sa ating point guard position, Dwight Ramos, CJ Perez at Chris Newsome. Shooting guard, Jordan Clarkson, Roger Pugoy at Renz Abando. Small forward, Jamie Malonzo at Ray Parks. Power forward, Japet Aguilar at AJ Edu. Center, Kai Soto at Junmar Fajardo. Now, yung mga guards ang pinaka-tricky talaga dito mga idol, lalo na dahil ang starting point guard ng Gilas na galing din mismo sa bibig ni Coach Shot na si Scottie Thompson ay injured nga po ang daliri sa kanyang dominant hand. Napabalita mga idol na August 18 pa daw ito ine-expect na maghihilom ng tuluyan, 1 week bago ang opening game ng Gilas. Kaya ito rin sa ating judgment yung nagpa-udyok na baka hindi umabot si Scottie. Although patuloy pa rin naman ang pagpapakondisyon ni Thompson at nag-grind pa nga siya gamit yung offhand niya. Alam mong gusto niyang makatulong and ako rin naman personally gusto kong makita kung paano mag-perform sa world stage ang reigning PBA MVP. Pero mukhang ang 1 week preparation ay hindi rin uubra lalo na kung may ibang mga options naman na pwedeng gawin si Coach Shot. That's why pinatitimon nga nila si CJ Perez noong naglaro sila sa China dahil hinahanda na rin nila ang kanilang mga sarili na baka walang Scottie sa darating na World Cup. Kaya for now, hindi muna natin isasama si Scottie. Ang starting point guard natin ay si Dwight Ramos. Minsan nagka-4 pa nga itong si Papa Dwight Isa talaga siya sa mga pinaka-versatile natin na player sa roster and siguro sa lahat ng mga Final 12 suggestions na mapapanood ninyo ay kasama po itong si Dwight Ramos. Kung ikukumpara sa typical na Pinoy pro bowler, big guard talaga itong si Dwight at ito ang tumulak sa atin na siya ang gawing starting point guard. Ang baback-up sa kanya ay si CJ Perez na although alam mong andyan pa rin talaga ang kanyang scoring mentality, pinagkatiwala pa rin ni coach na patakbuhin ang kanilang opensa. Medyo may doubts din talaga ako dito kay Perez mga idol dahil syempre scoring guard nga to. Sa team na may JC na, may Ray pa, tapos may Junmar pa nga, baka maging redundant lang ang main guns na ma-offer ni CJ. Though yun nga, proven scorer naman talaga si Perez at noong nakaraang World Cup nga nagsilbing plug and play guard pa to ng Gilas. Let's see kung makakaya niyang magpaikot ng opensa bilang point guard. And then ang third stringer natin ay si Chris Newsome na hindi rin naman natural point guard. Although sa Meralco, tila si Newsome na talaga ang pinagtitimon kaya sanay na rin to. Nahirapan ako dito dahil syempre kino-consider ko pa rin si Kiefer Avena. Say all you want kay Manong Kiefer, panigurado nakikita niya rin naman ang mga negative comments sa kanya pero he stays true sa bansa natin. Nananatili siyang committed kahit na kung ano-ano na yung pinagsasabi sa kanya. And si Kiefer ay natural point guard din. Yun yung kino-consider ko. And din-expect ko pa rin naman na pag wala si Scottie sa mismong lineup, si Kiefer ang papasok. Pero sa ating video ngayon, wala muna siya. Mas pinili ko si Newsome dahil sa versatility na hatid nito na parang Dwight Ramos. Kayang mag-off-ball ni Newsome at kaya rin namang mag-defend ng mga point guards ng kalaban. Sa 6'2 or 6'3 na height ni Newsome sabay athletic pa, both guard positions ay madedepensahan niya effectively. Kung usapang point guard skills lang, malamang kay Kiefer tayo. Pero I believe na mas magiging versatile lang talaga si Newsome, lalo defensively kaya si Nunu ang inilagay natin dito. Sa shooting guard naman syempre, Jordan Clarkson. Pwede rin itong mag-point guard si JC dahil natural na combo guard naman talaga siya. Wala pa noong Missouri days niya ay minsan siya talaga yung pinagpo-point guard. Kaya rin medyo komportable ako sa mga napili ko rin sa ating point guard position kanina dahil si JC ay pwede mo rin ilagay sa mix. I have a strong feeling din na si Roger Pugoy ay masasama sa World Cup. And kahit na 6'2", undersized din siya bilang 2 guard pero ganun talaga. Si Pugoy na agad ang ating number 1 shooter sa buong roster except siguro kay Jordan Clarkson. Big time shooter to sa PBA level, averaging 45.3% mula sa labas nitong nakaraang Governor's Cup. Yung ganyang klaseng accuracy mga idol ay labeled na bilang elite. At kung magagawa niya yan sa darating na World Cup, assuming na mapipili siya, malaking tulong yan sa ating bansa. Pero sa FIBA level nga lang kung saan ang mga kalaban ay mas mahahaba talaga most of the time, 25% lang si Pugoy from behind the arc. Still, kailangan ni Coach Shot ng shooter at mapoprovide po ni RR Pugoy yan. Same goes with Renz Abando. Medyo parehas nga sila ng playstyle ni Pugoy Mas athletic nga lang din siguro si Abando. Pero yun, ang dami na pong scorer sa lineup So sa tingin ko ang magiging role talaga ni Abando rito ay more of a spot-up shooter lang. Magiging fan favorite din po itong si Abando at marami ang magpupush para sa success nito sa world stage. Noong China Pocket Tournament, nakakapaglaro rin naman si Renz pero hindi gaanong nabababa dahil may mga ahead nga sa kanya sa roster. Expect na rin natin yan sa World Cup kung sakali man na mapipili siya.
Si Jamie Malonzo lang ang ating prize wing player na I-expect parang magkakaroon ng Gabe Norwood type na role sa court. Athletic na small forward na hindi masyadong involved sa opensa. Kung magkiklik din po ang shooting nito, tulad noong Governor's Cup nitong nakaraan na tumira siya ng 39.4% mula sa labas, mas magiging kagamit-gamit po itong si Malonzo. Pero yung athleticism at height niya alone ang magpapababa din sa kanya. Ray Parks, tulad ni Papa Dwight, big guard din po itong si Ray at isa sa mga better all sa ating wing players. Dito tayo pinakamanipis. Pero ang nipis nga po sa wings kaya ginawa muna nating wing player itong si Parks. Then dito tayo sa front court. Wala naman ang problema masyado. Mukhang shoe-in na po itong mga to, pwera na lang kay Kai Sotto na parang nagkaka-issue pa with Coach Shot. Siguro kung cleared siya medically, Gian. Pag wala si Kai, sobrang nipis din po ng magiging big man lineup ng Gilas at kung ano yung mga nakita natin doon sa pocket tournament sa China, yun din po siguro yung makikita natin sa World Cup in terms of mga bigs ng ating bansa. Si Junmar, mas magiging parte rin siguro ng opensa dahil napapadalas ang pagbigay sa kanya sa ilalim para makapag-operate siya. Kahit yung mga bigs ng Senegal na mga athletic at dihamak na mas malaki kay Abay, nadidiskartehan pa rin po ni Junmar. So yun din ang dapat nating i-expect. Mas i-feed si Abay. Okay din po yung pinapakita ni AJ Edu at dahil tumatanda na rin po si Tito Japet, mukhang mabibigyan to ng magandang role sa World Cup si Edu at mas nagiging komportable na rin siya bumitaw mula sa labas. Huwag tayong mag-expect ng big scoring games mula rito kay Edu dahil may JC pa nga tayo. Pero yun nga, magiging isa siya sa mga mahalaga nating big man lalo na kung hindi pala makakapaglaro itong si Kai Sotto. Sana makapaglaro siya. Wakba tong Final 12 natin mga idol, hindi ko alam, kayo na lang humusga, pero kayo ba? With all the happenings itong mga nakaraan, sino ang Final 12 para sa inyo? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.